Sige. So hindi tama yun na pahabol-habulin niya yung tao niya sa init ng araw. Hi everyone! May mga ilang vlogger na ubod ng sama ng ugali na upang sumikat ay handa silang paglaruan ang isang matanda para lang makilala ang kanilang pangalan. Sa video na ito ay panoorin natin kung paano pagtawanan ng isang matapobreng vlogger ang nakakaawang matanda habang pinapahabol sa kotse. Panoorin natin ang video na ito. Nagumpisa ang video sa unang kwento na ito daw matanda ay gasoline boy at nagpa-full tank daw itong sasakyan at tinakbuhan ng matanda. Pero mamaya ay magugulat kayo sa totoong kwento. Yan mo. May kamig merienda. Dito ay maririnig nyo na pinapatigil ng vlogger na mukhang almoranas ang driver upang habulin sila ng matanda sa gitna ng mainit at tirik na araw. Op. Sige. 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 Abort! Sige. Kamig merienda lang! Batikan! Ay na! Musta? Morning! Pilit hinahabol ng nakakaawang matanda ang sasakyan. Pero itong almoranas na vlogger kasama ng kanyang basurang driver ay walang awa at ubod ng sama ng ugali. Okay. Sige. Kamig merienda ka ron! Abe, may ka! Naimas yung merienda, abe! Awahanin. Awan ni VIP ni Jerry Grabalo. Ito po yung vlogger sa viral na video kung saan ay ang pangalan niya sa FB ay HF Florida. Ayon sa kanya, ay paano ba huhulihin? Si Tyson din mismo ang vlogger. Lumalabas pala na ang matanda ay si Tyson at for the content ng video. Pero hindi pa rin po tama ang ginawa nitong si HF Florida vlogger dahil ginawa niyang laruan sa init ng panahon at tirik na araw ang nakakaawang matanda. Nakita naman ng LTO ang video at pinatawag niya ang vlogger at driver nito at sinabi ng LTO na huwag gawing laruan ang mga tao dahil lang sa mahirap ito. Kilala ko siya, identify ko na siya. Yung nakakataas siya sa buhay, inaabuso nila. So hindi tama yun na pahabol-habulin niya yung tao niya sa init ng araw. Kahit empleyado niya yan o kamag-anak niya yan, wag mong gawing laruan yung mga tao para sa ikatutuwa mo. Hindi katanggap-tanggap sa amin, sir. Dagdag pa ng LTO ay dapat maging responsable ang mga vlogger at maging magandang halimbawa sa iba. Responsable tayo. Hindi yung magbibigay tayo ng hindi magandang halimbawa sa mga kababayan natin. Sina-challenge pa natin ng gobyerno na hindi sila kayang hulihin. Kami, huhulihin namin sila at seryoso kami. Kasi kung hindi natin gagawin to, hindi tayo titino. Sa halip naman na humingi ng tawad ditong vlogger, ay nagpost pa ito na parang proud pa siya sa kanyang content. Ayon sa post ng vlogger, ay sikat na kami ni Tyson, sabay tawa na parang walang pagsisisi sa kanyang sarili. At hindi lang po yun, dahil nagpost pa itong vlogger na parang nangaasar dahil ang sabi niya ay, next video, naiwan si Tyson sa helicopter, sabay tawa, aray mo, pakak. Tila wala talagang pagsisisi ang vlogger na ito at parang pinagmamalaki pa niya ang paglalaro niya sa nakakaawang matanda. Nakakaawa naman talaga ang matandang ito dahil pinabagsak siya ng vlogger at pinagtawanan na parang laruan.
Pinahiran naman ng burak ang likod ng nakakaawang matanda para sa kasiyahan ng mga lukulukong mga ito. Bait ng mga kaibigan natin, oh. Pinapaliguan yung kaibigan natin. Oh, ang ganda ng bomba, oh. Pinagsuot naman ng parang piloto o kapitan ng matanda para makuha ang tawa ng mga viewers at panoorin ang mga video ng vlogger na ito. Dapat Tyson, may bus mo ha. Takno ko dua nag-order kami pa may isa. Bale dua order mi ka. Kayang-kaya ni Felix kinigyang ni. Sika lang mabati no kan. Madi. At yan po ang nakakaawang matanda na pinahabol-habol ng kanyang amo para pagtawanan at gawing laruan para sa kanyang kasiyahan. Kung sa tingin mo vlogger ay biro lang yan, ay hindi po nakakatawa yan, lalo na sa isang matanda na patakbuhin mo sa init at tirik ng araw. Sa mga anak po ay kung pinag-aaral po kayo ng inyong ama, ay mag-aral po kayo na mabuti. Dahil ganyan po ang dinaranas ng ating mga ama para igapang lang tayo sa pag-aaral. Kahit ginagawa na silang laruan ng kanilang amo ay tinitiis nila yan para lang sa kakarampot na kita sa trabaho. Malamang ay nagtitiis si tatay dahil umaasa siya na sa kanyang sakripisyo ay mapagtatapos niya ang kanyang mga anak at hindi nila sasapitin ang kalupitan na sinasapit ni tatay. Para po sa mga vlogger ay napakarami namang content kung saan ay pwede tayong gumawa ng nakakatawa pero hindi nangaapi ng mga tao. Panoorin nyo po yung mga vlog ni Kong TV, Alex Gonzaga, Malupiton at iba pang mga vlogger. Hindi natin kailangan mang-api ng matanda at gawing katatawanan sila para mapansin tayo. Aanhin mo ang dami ng iyong views kung ang kapalit nito ay isang matandang lilapastangan mo dahil akala mo ay nakakatawa ito. Nung nag-edit ako ng video na ito, ay ilang beses nang hinig ang aking luha. Naalala ko kasi yung tatay ko nung napanood ko ang matanda sa video. Ilang beses pumatak ang luha ko at ilang salita ang inulit ko dahil hindi ko mapigilan ang sarili ko na manginig ang aking salita. Sobrang pagiging salbahe ng vlogger sa video na talaga lamang pinatakbo. Na talagang pinatakbo pa niya ng pagkalayo-layo ang nakakaawang matanda. Sana tuluyan ang ma-revoke ang lisensya ng vlogger na yan at nang maalala niya ang kanyang kalupitan na ipinakita sa matanda. Sa halip kasi na humingi ng tawad ay tila proud na proud pa siya sa vlogger. Ay proud na proud pa ang vlogger sa kanyang kalokohan. Hindi naman lahat ng Pilipino ay masama tulad ng vlogger na iyon. Pero ganito na ba talaga tayo kalupit ngayon? Tila ang nagpapahirap pa sa Pilipino ay ang kapwa Pilipino rin. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.